Lumipad ang isang folder at marahas na tumama sa mukha ni Ara Valderrama. Napakalakas ng pagkakabato nito, kaya't nahulog siya mula sa kinauupuan at kumalat sa sahig na gawa sa marmol ang mga laman nitong papel. Sa gitna ng mga ito, malinaw na nakasulat ang mga salitang, "Divorce Agreement." "Wala kang kwenta!" Umalingaw-ngaw ang galit na boses ng kanyang asawang si Marco. "Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha kang basahan. Sa tingin mo ba talaga ay isasama pa kita sa mga ganitong lugar? Pinapahiya mo lang ako." Bawat salita ay parang matulis na kutsilyong tumatarok sa puso ni Ara. Ramdam niya ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya sa loob ng marangyang restaurant na yon. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na gumugulo sa kanyang pandinig. Napayuko siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot isa-isa ang mga papel. Ito ba ang kabayaran sa 3 taon niyang pag-aalaga at pagmamahal? 3 taon siyang nabuhay na parang anino, tiniis ang hirap para lang suportahan ang pangarap ni Marco na umangat sa buhay. Ipinagpalit niya ang lahat para sa isang simpleng pamilya, pero heto ang iginanti nito sa kanya. "Marco, tama na yan. Nakakaawa naman siya." Malanding sabi ng babaeng nakakapit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatingin kay Ara mula ulo hanggang paa. Pero sa bagay, kasalanan din niya. Hindi niya inalagaan ang sarili niya. Sino ba namang lalaki ang magtitiyaga sa ganyang itsura? Humalakhak si Marco. "Tama ka, mahal. Kaya Ara, pirmahan mo na yan. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas dito." Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel na hawak niya. Nabura ang isang bahagi ng tinta. Pinilit niyang magsalita, ngunit may malaking bumabara sa kanyang lalamunan. Nang mga sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kahihiyan, isang malakas na ugong ng makina ang pumukaw sa atensyon ng lahat sa labas. Sunod-sunod na pumarada sa harap ng restaurant ang isang convoy ng 10 itim na Rolls-Royce. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto nito at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Gumawa sila ng 2 hanay mula sa kalsada hanggang sa mismong pintuan ng restaurant. Natigilan ang lahat, maging si Marco, at ang kabit nito ay napanganga sa hindi inaasahang eksena. Ang pinto ng pangunahing sasakyan ay bumukas. Isang lalaki ang marahang bumaba. Matangkad siya, nakasuot ng isang perpektong itim na suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang kanyang muka ay parang inukit ng isang maestro. Perpekto ang bawat anggulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Mas malamig pa sa yelo. At tila kayang-kaya nitong patahimikin ang sinumang magtatangkang tumitig dito. Ang kanyang presensya pa lang ay nagdulot ng mabigat na tensyon sa buong paligid. Ang manager ng restaurant ay nagmamadaling lumapit para salubungin siya, ngunit pinigilan ito ng isa sa mga security. Naglakad ang lalaki papasok sa restaurant. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Hindi niya pinansin ang naguguluhang mga tao. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa babaeng nakaluhod pa rin sa sahig. Nilagpasan niya si Marco na para bang isa lamang itong hangin. Huminto siya sa mismong harapan ni Ara. Sa harap ng daan-daang taong hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa buong bansa, ang chairman ng Montenegro Corporation, si Alejandro Montenegro, ay dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod. Marahan niyang kinuha ang kamay ni Ara, ang kamay na may kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Inalis niya ang dumi dito at magalang na hinalikan ang likod ng kanyang palad. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyong hindi maintindihan ni Ara. Isang pinaghalong pagsisisi, pag-aalala, at malalim na paggalang. Sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa,
Ngunit umalingaw-ngaw sa buong katahimikan ng lugar. Sinabi niya, "Mahal na ginang, patawad kung nahuli ako. Narito na ako para sunduin ka." Natulala si Ara. Ang buong mundo niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Muling nagsalita si Alejandro. Sa pagkakataong ito, mas malakas na para marinig ng lahat. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis mula kay Ara. "Mahal na ginang, oras na para umuwi." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Marahang inalalayan ni Alejandro Montenegro si Ara papasok sa backseat ng Rolls-Royce. Bago isara ang pinto, nilingon niya ang kanyang assistant na si Leo at nag-iwan ng isang malamig na utos. "Ang lalaking iyon," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay na tumitig kay Marco na ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot. Siguraduhin mong pagsisisihan niya ang araw na isinilang siya. "Masusunod, sir," sagot ni Leo na may bahagyang pagyuko. Pumasok si Alejandro sa tabi ni Ara. Ang sasakyan ay marahang umandar, iniwan ng gulo, at ang mga taong hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi nagsalita si Ara. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang mga matang walang emosyon. Tila napunta sa ibang mundo ang kanyang kaluluwa. Sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Tinitigan siya ni Alejandro. Nakita niya ang pamumula sa pisngi nito kung saan ito tinamaan ng folder at ang mga gasgas sa kamay nito mula sa pagkakadapa sa sahig. Isang hindi maipaliwanag na galit at pagsisisi ang kumuyom sa kanyang dibdib. "Kasalanan ko ito. Huli na ako. 3 taon. 3 taon siyang naghahanap. Mula nang mawala ito na parang bula, binaligtad niya ang buong mundo para lang mahanap ito. Hindi niya inaasahan na sa ganitong kalagayan niya ito matatagpuan, api, sugatan, at ipinagkanulo ng isang lalaking hindi man lang karapat-dapat na maging anino niya. Napatingin siya sa mga kamay ni Ara na nakapatong sa kandungan nito, magaspang at may kalyo. Malayong malayo sa mga kamay na naaalala niya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang maulang gabi, sa isang abandonadong daungan. Mula sa malayo, sa likod ng mga container van, nasaksihan niya ang isang transaksyon na nauwi sa gulo. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Hindi ito ang Ara na mukhang kawawa at mahina. Ang babaeng nakita niya noon ay kumikilos nang may pambihirang bilis at bagsik. Ang mga mata nito'y matalas, puno ng awtoridad habang nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, natapos nito ang laban. Ang mga kamay na nakita niya noon ay hindi panghugas ng pinggan, kundi sanay humawak ng armas. Siya ang Phoenix, ang halos naging alamat na tagapagmana ng angkan ng Valderrama. Isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang sa mundong hindi alam ng ordinaryong tao. At ang babaeng iyon ay ang babaeng katabi niya ngayon, natutulog na parang isang basang sisiw dahil sa pagod at sama ng loob. Isang matinding pagnanais na protektahan ito ang bumuhay sa kanyang dugo. Hindi niya hahayaang may manakit dito ulit. Kahit kailan, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Ara. Samantala, sa isang madilim na silid sa kabilang panig ng mundo, isang lalaki ang nakatitig sa isang malaking screen. Ang kanyang mukha ay natatanglawan lamang ng liwanag mula rito. Sa screen, isang litrato ni Ara, nakuha kanina lang sa restaurant ang nakadisplay. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagkabigla. "Napakaganda mo pa rin, aking Phoenix." Bulong ng lalaki, si Dante Santillan, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang screen na para bang hinahaplos niya ang mukha ni Ara. Sa wakas, pagkatapos ng 3 taon, nahanap din kita. Isang tauhan ang pumasok sa silid. "Boss, kumpirmado,
Si Alejandro Montenegro ang kasama niya. Montenegro? Inulit ni Dante ang pangalan. Tila nilalasap ito. Magaling. Isang bato? Dalawang ibon? Lalo pang lumawak ang kanyang ngiti. Kanyang ngiti. Ihanda ang lahat. Oras na para bawiin ang dapat ay sa akin. Sa restaurant, nanginginig pa rin si Marco habang pinapanood ang pag-alis ng convoy. Sino? Sino yon? Tanong ng kabit niya. Takot na takot din. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ang kanyang cellphone. Nag-type siya sa search bar, Alejandro Montenegro. Ang mga resulta ay lumabas. Chairman and CEO of Montenegro Corporation. Ang pinakamalaking conglomerate sa buong Asia. Mga artikulo tungkol sa kanyang pagiging henyo sa negosyo at sa kanyang pagiging walang awa sa mga kaaway. Nabitiwan ni Marco ang kanyang cellphone. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ngayon niya lang napagtanto. Hindi lang isang mayaman na babae ang pinakawalan at pinahiya niya. Isang sentensya ng kamatayan ang pinirmahan niya para sa kanyang sarili. Bumalik ang atensyon ni Alejandro sa babaeng natutulog sa kanyang tabi. Mahimbing na ito, ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang sakit. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang secure na mensahe. Binuksan niya ito. Iisang linya lang ang nakasulat. Kumagat na ang pain. Parating na siya. Huminga ng malalim si Alejandro. Itinago niya ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay muling napako kay Ara. Ang ekspresyon niya ay komplikado. Isang pinaghalong proteksyon, pagsisisi at bakal na determinasyon. Ang pagliligtas niya kay Ara kanina ay hindi lang isang simpleng pagsagip. Isa rin itong deklarasyon ng digmaan. Nagising si Ara sa malambot na kama. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang amoy ng lavender. Idinilat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang malawak na silid na hindi niya pamilyar. Gawa sa dark wood ang mga muebles at ang sinag ng araw ay pumapasok mula sa isang malaking bintanang salamin na natatakpan ng kulay kremang kurtina. Nasaan ako? Mabilis siyang napabangon. Doon lang niya napansin na ang suot niya ay hindi na ang luma niyang damit, kundi isang malambot na pajama na gawa sa seda. Bigla, ang lahat ng nangyari ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang kahihiyan sa restaurant, ang masasakit na salita ni Marco, ang pagdating ng isang estranghero. Alejandro Montenegro. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang isang malawak at perpektong hardin. Hindi ito isang ordinaryong bahay. Isa itong mansyon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Alejandro, may daladalang tray ng pagkain. Iba na ang suot nito ngayon. Isang simpleng puting polo shirt at itim na slacks. Pero hindi nabawasan ang bigat ng kanyang presensya. Gising ka na pala, sabi nito sa mahinahong boses. Naghanda ako ng almusal. Hindi pinansin ni Ara ang pagkain. Sinalubong niya si Alejandro ng matatalim na tingin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Sino ka ba talaga? Diretsahan niyang tanong. Anong kailangan mo sa akin? Pera? Kung pera ang habol mo, nagkakamali ka. Kahit isang sentimo ay wala akong maibibigay sa'yo. Ibinaba ni Alejandro ang tray sa isang maliit na mesa. Hindi nagbago ang kalmado niyang ekspresyon. Wala akong kailangan sa'yo, Ara. Narito ako para tulungan ka. Tulungan ako? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kailangan ko ay bumalik sa dati kong buhay. Isang simpleng buhay. Lumapit si Alejandro, ngunit huminto ito may ilang hakbang ang layo para bigyan siya ng espasyo. Alam nating pareho na hindi ka nababalik doon. At alam din nating pareho na hindi yan ang tunay na buhay mo. Natigilan si Ara. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi kita maintindihan. Ara Valderrama, sabi ni Alejandro. At ang pagbigkas niya sa kanyang buong pangalan
ay nagdulot ng kuryente sa buong katawan ni Ara. Nag-iisa kang tagapagmana ng pamilya Valderrama. Hindi ka para sa isang simpleng buhay lang. Napaurong si Ara na para bang nasampal. Hindi. Nagkakamali ka ng tao. Patay na ang pamilyang yan. Matagal na. Alam nating pareho na hindi yan totoo. Tumalikod si Ara. Ayaw niyang makita ang mga mata ni Alejandro na tila nakikita ang lahat ng sikreto niya. Umalis ka na. Iwanan mo akong mag-isa. Sasagot pa sana si Alejandro nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang kanyang assistant na si Leo. Hingal na hingal at puno ng pag-aalala. Sir! Sir! May problema po tayo. Anong nangyayari? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Sir, we're under a massive cyber attack. Lahat ng firewalls natin ay bumibigay. Tina-target nila ang main financial servers ng kumpanya. Hindi mapigilan ng mga tech experts natin. Mabilis na lumabas si Alejandro ng silid. Sumunod si Leo. Naiwan si Ara. Ngunit dahil sa pag-aalala, sumunod din siya. Naabutan niya sila sa isang malaking control room sa ibaba. Puno ng mga monitor na ngayon ay puro nagpapakita ng mga pulang error codes at mabilis na tumatakbong mga linya ng text. Anong sitwasyon? Tanong ni Alejandro sa isang lalaking nasa harap ng computer. Wala po, sir. Masyadong sopistikado ang atake. Sa loob ng 5 minuto, babagsak ang buong system natin. Napatingin si Ara sa mga screen. Ang paraan ng pag-atake, ang istruktura ng code. Pamilyar ito. Isang estilo na matagal na niyang hindi nakikita. Isang estilo na gusto na niyang kalimutan. Hindi maaari. Gawin niyo ang lahat, sigaw ni Alejandro. Ngunit wala nang magawa ang mga tauhan niya. Isa-isang namatay ang mga monitor. Ang gulo at pag-aalala ay nasa mukha ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Alejandro kay Ara. May nakita siya sa mga mata nito, hindi takot, kundi pagkilala. Isang uri ng pag-unawa na wala sa kahit sino sa silid na yon. Hindi nagsalita si Alejandro. Tinitigan niya lang si Ara. Isang tahimik na pakiusap. Huminga ng malalim si Ara. Nag-aalinlangan siya. Kung gagawin niya ito, mabubunyag ang lahat ng tinatago niya. Ngunit kung hindi niya gagawin, babagsak ang kumpanya ng lalaking sumagip sa kanya. Tumabi kayo, mahina niyang sabi. Lumingon ang lahat sa kanya. Naglakad siya papunta sa main console. Umupo siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit at nang imulat niya itong muli, wala na ang bakas ng pagiging mahina. Napalitan ito ng matalas at nakapokus na tingin. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa keyboard. Mabilis. Tumpak. Bawat pindot ay may layunin. Isang linya ng code. Isa pa. Isa pang firewall. Isang bitag. Isang counter-attack. Napatanga ang lahat ng tech experts sa kanyang ginagawa. Ang mga bagay na inabot sa kanila ng ilang oras para maintindihan ay nagagawa ni Ara sa loob lang ng ilang segundo. Ang mga pulang screen ay unti-unting naging berde. Ang mga error codes ay nawala. Ang ingay ng mga alarma ay humina hanggang sa tuluyang nawala. Sa loob ng wala pang 2 minuto, tumahimik ang buong silid. Stable na, sabi ni Ara. Ang boses niya ay halos pabulong. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang pagod na dala nang bigla ang paggamit sa mga kakayahang matagal niyang ibinaon. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at pagtataka. Bigla. Isang monitor sa gitna ang muling umilaw. Isang linya ng text ang lumitaw. Hindi ito error code. Isa itong mensahe. Welcome back, Phoenix. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Phoenix, ang code name niya, ang pangalang matagal na niyang inilibing sa nakaraan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Alejandro, ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkalito. Paano? Nanginginig niyang tanong. Paano niya nalaman?
Ang mga salitang phoenix ay nanatiling nakasabit sa ere, mabigat at puno ng panganib. Pinakilos ni Alejandro ang lahat ng kanyang tauhan palabas ng control room. Nang sila na lang ni Ara ang natira, hinarap niya ito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit sa ilalim niyon ay may isang bagay pa, isang kislap ng galit na pilit nitong tinatago. Dante Santillan, sabi ni Alejandro, at ang pangalan pa lang ay tila nagpabigat sa hangin. Siya ang nasa likod ng atake. Napayuko si Ara, ang kanyang buhok ay tumabon sa kanyang mukha. Santillan, akala ko naubos na sila. Akala nating lahat. Pagtatama ni Alejandro, lumapit siya at umupo sa isang silya sa tapat nito. Nang pinabagsak ng pamilya mo ang sindikato nila, maraming taon na ang nakalipas, may isang nakatakas. Ang bunsong anak, si Dante. Nagtago siya, nagpalakas, at naghintay. At sa lahat ng mga taon na yon, iisa lang ang nasa isip niya. Tumingin si Ara sa kanya. Ang maghiganti. Tumango si Alejandro. Pero hindi lang paghihiganti ang gusto niya, Ara. Obsesyon ang nararamdaman niya para sa'yo. Para sa kanya, ikaw ang simbolo ng pagkatalo ng kanyang pamilya. Angkinin ka, sirain ka. Iyon ang sukdulang tagumpay para sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Kaya pala pamilyar ang estilo niya. Tinuruan siya ng kanyang ama. Nakita ni Alejandro ang pagbabago sa mga mata nito. Nawala ang takot. Napalitan ng isang pamilyar na lamig, isang bakas ng phoenix na matagal na nitong ibinaon. Ang sakit ng nakaraan ay bumabalik. Nakita niya itong bumuntong hininga. Tila pasan-pasan ang bigat ng buong mundo. Hindi na niya ito kinulit pa. Alam niyang kailangan nito ng panahon para tanggapin ang lahat. Magpahinga ka na muna, mahinahon niyang sabi. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi ka niya magagalaw habang narito ka. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maruming bar na amoy alak at kabiguan, nilaklak ni Marco ang isa na namang bote ng beer. Tapos na siya. Wasak na. Sa loob lamang ng 24 na oras, gumuho ang kanyang mundo. Isinara ng bangko ang lahat ng accounts niya. Ipinatawag ng kumpanya ang lahat ng utang niya. Maging ang babaeng ipinagpalit niya kay Ara, ay iniwan na siya nang malaman nitong wala na siyang pera. Isang bote pa. Sigaw niya sa bartender. Wala ka ng pambayad, sir. Walang ganang sagot ng bartender. Sa galit, ibinato ni Marco ang baso sa pader. Alam mo ba kung sino ako? Bago pa man siya makapagsimula ng gulo, dalawang malalaking lalaki ang humawak sa magkabilang braso niya at kinaladkad siya palabas. Itinapon siya sa isang madilim na eskinita. Doon, sa gitna ng basura at amoy ng ihi, umiyak si Marco na parang bata. Pagsisisi, galit, inggit, lahat ng yon ay naghahalo sa kanyang dibdib. Bakit si Ara? Bakit ang walang kwentang babaeng iyon ay may koneksyon sa isang tulad ni Alejandro Montenegro? Kawawa ka na naman. Isang boses ang bumasag sa kanyang paghihinagpis. Nag-angat siya ng tingin. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakatayo sa dulo ng eskinita. Ang mukha nito ay gwapo, ngunit ang nangiti nito ay nagdudulot ng kilabot. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ni Marco. Isa akong kaibigan, sabi ni Dante Santillan habang dahan-dahang lumalapit. Nandito ako para mag-alok sa iyo ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para mabawi ang lahat ng nawala sa iyo. At higit pa. Napalunok si Marco. Anong kapalit? Umupo si Dante sa kanyang harapan, hindi alintana ang dumi. Simple lang, isang babae, ang dati mong asawa, si Ara. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tulungan mo akong makuha siya. Patuloy ni Dante. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na nangaakit. At ibibigay ko sa iyo ang isang buhay
na hindi mo man lang mapapanaginipan. Pera, kapangyarihan, lahat ng kinamumuhian mong tao ay luluhod sa paanan mo. Nag-alinlangan si Marco, pero saglit lang. Ang imahe ng kayamanan at kapangyarihan ay mabilis na bumura sa anumang natitirang konsensya sa kanyang pagkatao. Anong, anong kailangan kong gawin? Ngumiti si Dante, isang ngiting tagumpay. Chabakisa. Nasa library si Alejandro, kausap ang kanyang security team. Nang marinig niya ang pag-ring ng isang cellphone, hindi yun ang sa kanya. Pumunta siya sa sala at nakita niya si Ara na hawak ang isang luma at mumurahing cellphone, ang cellphone na gamit nito sa loob ng 3 taon. Nakatitig ito sa screen, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. "Sino yan?" tanong ni Alejandro. Si Marco," sagot ni Ara, hindi makapaniwala. Agad na kumunot ang noo ni Alejandro. "Huwag mong sagutin." Pero huli na. Sinagot na ni Ara. "Hello?" Narinig ni Alejandro ang garalgal na boses ni Marco mula sa kabilang linya, kahit na naka-earpiece mode ito. Ara, tulungan mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Nagsisisi na ako." "Marco, anong nangyayari sa'yo?" "Wala na sa akin ang lahat, Ara. Gusto ko lang magpaalam sa'yo ng maayos. Magkita tayo please, kahit 10 minuto lang, sa dati nating tagpuan sa parke. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Pangako." Natahimik si Ara. Nakita ni Alejandro ang pag-aalinlangan sa mukha nito. "Ara, ibaba mo yan," maring sabi ni Alejandro. "Isa yang patibong." Tumingin si Ara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng panloob na debate. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? "Imposible," giit ni Alejandro. "Gagamitin ka lang niya." Muling nagsalita si Marco sa kabilang linya, mas desperado. "Ara, please! Ikaw na lang ang pag-asa ko." Pinatay ni Marco ang tawag. Naiwan si Ara na hawak ang cellphone. Nakatitig dito na tila isa itong makamandag na ahas. Ang babaeng kayang pabagsakin ang isang cyber attack sa loob ng 2 minuto ay ngayon nag-aalinlangan dahil sa isang tawag mula sa lalaking sumira sa kanya. At alam ni Alejandro, sa sandaling iyon, na ang pinakamalaking kahinaan ni Ara ay hindi si Dante Santillan. Ito ay ang sarili niyang puso. "Huwag kang pumunta." Ang boses ni Alejandro ay matigas na parang bakal. Nakatayo sila sa gitna ng sala. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan. "Kailangan ko," giit ni Ara. Hawak pa rin ang kanyang lumang cellphone. "Kailangan kong tapusin ito. Kung hindi, habang buhay niya akong guguluhin sa isipan ko." "Ara, ginagamit ka lang niya." Ginagamit siya ni Dante para ilabas ka sa mansyon na ito. Halos isigaw na ni Alejandro. Ang kalmadong maskara niya ay unang beses na nagkaroon ng lamat. "Sa labas, mas madali kang atakihin." "Alam ko," sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay tumaas din. "Alam ko na posibleng patibong ito. Pero paano kung hindi? Paano kung kailangan niya talaga ng tulong?" 3 taon, Alejandro. 3 taon kaming nagsama. Hindi ko kayang talikuran na lang siya na parang aso sa kalye. Nakita ni Alejandro ang determinasyon sa mga mata ni Ara. Hindi ito katangahan, isa itong prinsipyo, isang bahagi ng kanyang pagkatao na ayaw nitong isuko kahit gaano pa kasakit. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakalma ang sarili. "Sige, kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan." Nagulat si Ara sa biglaang pagsang-ayon nito. Pero, dagdag ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. "Hindi ka pupuntang mag-isa. Ang mga tauhan ko ay nasa paligid lang. Sa unang senyales ng gulo, papasok sila." Tumango si Ara. Iyon na ang pinakamagandang kasunduan na makukuha niya. Ang parke ay tahimik at halos walang tao.
Ang dilim ay pinupunit lamang ng iilang ilaw mula sa mga poste. Umupo si Ara sa isang bench na malapit sa isang lumang fountain, ang dati nilang tagpuan ni Marco noong nagsisimula pa lang sila. Ilang minuto siyang naghintay. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapakaba sa kanya. Maya-maya, lumabas si Marco mula sa likod ng isang malaking puno. Ang itsura niya ay kahabag-habag, gusot ang damit, magulo ang buhok, at may amoy ng alak. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Tumayo si Ara. Marco, ano ba talaga ang kailangan mo? Patawad. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Niyakap ang kanyang mga binti. Patawarin mo ako, Ara. Nagkamali ako. Lasing lang ako noon. Sunod-sunod ang problema sa trabaho. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Naramdaman ni Ara ang isang bahid ng awa. Ngunit sa ilalim niyon, may isang bagay na hindi tama. Ang kanyang mga pandama na matagal nang natutulog ay nagsimulang mag-ingay. Napansin niya ang bahagyang paggalaw sa mga anino sa kanyang paligid. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakayakap ni Marco. Tumayo ka, Marco. Tapos na tayo. Hindi! Sigaw nito, mas humigpit ang yakap. Hindi ako papayag. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang makikinabang sa'yo. At iyon na ang hudyat. Mula sa kadiliman, lumabas ang 10 lalaking nakaitim. Mabilis silang gumawa ng isang bilog, pinalibutan si Ara at si Marco. Pasensya ka na, Ara, bulong ni Marco habang bumibitaw. Kailangan ko lang mabuhay. Ang awa na naramdaman ni Ara ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang matinding lamig. Hindi siya natakot. Sa halip, isang pamilyar na kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kaba bago ang isang laban. Ang mahinang si Ara Valderrama ay nawala. Ang pumalit sa kanya ay ang Phoenix. Sumugod ang unang 2 lalaki. Mabilis na yumuko si Ara. Iniwasan ang kanilang mga suntok. Ginamit niya ang momentum nila laban sa kanila. Itinulak ang isa sa isa bago pa sila makabawi. Isang siko sa lalamunan at isang tuhod sa sikmura ang nagpabagsak sa kanila. Ginamit niya ang bench bilang panangga sa isa pang sumugod na may dalang tubo. Inapakan niya ang upuan, tumalon at sinalubong ang mukha ng kalaban ng kanyang sapatos. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, walang nasasayang na enerhiya. Para siyang isang mananayaw sa gitna ng kamatayan. Bawat suntok, sipa at iwas ay may layunin. Ngunit marami sila. Habang nakikipaglaban siya, naramdaman niyang may humawak sa kanyang buhok mula sa likuran. Bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang matulis na bagay sa kanyang leeg. Tapos ang laro. Phoenix, sabi ng lalaki. Ngunit bago pa man nito madiin ang kutsilyo, isang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang mga lalaking nakapalibot sa kanya ay isa-isang natumba, tinamaan sa mga binti at balikat. Hindi nakamamatay, pero sapat na para hindi na sila makagalaw. Ang lalaking may hawak sa kanya ay binitawan siya sa gulat. Sa isang iglap, umikot si Ara. Hinawakan ang braso nito at binali ito. Sa gitna ng usok, dumating si Alejandro kasama ang kanyang mga tauhan. Lahat ay may hawak na baril. Hinila ni Alejandro si Ara palayo sa gulo. Okay ka lang ba? May sugat ka ba? Tanong nito. Hinahawakan ang kanyang mukha. Sinusuri ang bawat pulgada. Tumangulang si Ara. Habol pa rin ang kanyang hininga. Isinakay siya ni Alejandro sa kanyang sasakyan. Bago pa man ito makapagtanong, isang malaking digital billboard sa isang gusali. Sa di kalayuan ang biglang nagbago. Nawala ang commercial at napalitan ng isang mukha. Ang nakangising mukha ni Dante Santillan. Ara, aking Phoenix, sabi ng boses mula sa mga speaker ng billboard, malakas at malinaw. Ang tagal kitang hinanap. Nagustuhan mo ba ang munti kong regalo? Napatingin si Ara sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Ngumiti si Dante. Nga pala, dapat kang magpasalamat sa kasama mo. Ibinaba ng kamera ng billboard ang tingin nito kay Alejandro na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kotse, nakatingin din sa screen. Kung hindi dahil sa kanya, patuloy ni Dante sa isang mapanuyang boses, baka hanggang na ngayon ay nagtatago ka pa rin. Ang galit sa mga mata ni Ara ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang dahan-dahang gumagapang na pagdududa. Lumingon siya kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng isang sagot na hindi niya gustong marinig. Anong ibig niyang sabihin? Ang tanong ni Ara ay halos pabulong. Ngunit sa loob ng tahimik na kotse, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang malakas na kulog. Ang mga mata ni Alejandro ay nakapako pa rin sa billboard, kung saan ang mukha ni Dante Santillan ay dahan-dahang naglaho at napalitan muli ng isang commercial ng sabon. Ang kanyang panga ay mariing nakatiim. Hindi siya lumingon para harapin si Ara. Alejandro, anong ibig sabihin ni Dante? Inulit ni Ara. Mas malakas na ngayon. Ang pagdududa sa kanyang boses ay nagiging takot. Huminga ng malalim si Alejandro. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, nakita ni Ara ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Pagsisisi. Isang malalim at mabigat na pagsisisi. Totoo. Mahinang sabi nito. Isang salita lang. Pero para kay Ara, ang isang salitang yon ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao niya. Paano? Nang mawala ka 3 taon na ang nakalipas, ginawa ko ang lahat para mahanap ka. Nagsimulang magpaliwanag si Alejandro. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pait. Ginamit ko ang lahat ng resources ko. Pero para kang bulang naglaho, may isang paraan na lang akong hindi nasusubukan. Tinitigan niya si Ara. Ang Valderrama Emergency Protocol, isang dormant satellite system na ginawa ng pamilya mo para sa mga ganitong sitwasyon. High risk ito. Kapag inactivate, maglalabas ito ng isang malakas na signal na tanging mga taong may Valderrama bloodline-coded receiver lang ang makakadetect. Ang problema? Ang signal ay masyadong malakas. Hindi ito encrypted. Nagsimulang maintindihan ni Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang manlamig. Desperado na ako. Pagpapatuloy ni Alejandro. Inactivate ko ang protocol at nahanap kita. Natuntun kita sa maliit na apartment na tinitirhan mo kasama si Marco. Ang hindi ko alam ay may isa pa palang nakakaalam tungkol sa protocol na yon. Si Dante, bulong ni Ara. Tumango si Alejandro. Ang pamilya Santillan ay matagal ng kalaban ng mga Valderrama. Malamang, alam na nila ang tungkol sa sistemang iyon. Naghihintay lang sila. Naghihintay na may gumamit nito. At ako ang nagbigay sa kanila ng signal na hinahanap nila. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Isang tawa na walang saya, puno ng sakit at kabiguan. Kaya pala ganoon kabilis niya akong nahanap pagkatapos ng 3 taon. Sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Ang pagdating mo, ang pagsagip mo sa akin sa restaurant, iyon pala ang nagdala sa akin sa mas malaking panganib. Ara, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Huwag! Sigaw ni Ara. Itinutok ang kanyang kamay sa pagitan nila na para bang isang pader. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Huwag kang humingi ng tawad. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad na kanina lang ay maganda sa kanyang paningin ay ngayon parang mga nanunuksong mata. Naramdaman niya ang kamay ni Alejandro sa kanyang balikat. Marahas niya itong iwinaksi. Huwag mo akong hawakan. Ang sakit sa boses niya ay parang punyal na tumusok sa puso ni Alejandro. Lahat kayo. Pare-pareho lang, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay basag na. Si Marco, ginamit ako para sa pera.
Si Dante, ginagamit ako para sa paghihiganti. At ikaw, ginamit mo ang nakaraan ko para hanapin ako, pero inilagay mo lang ako sa kapahamakan. Pagkakanulo. Iyon ang salita. Iyon ang pakiramdam. Parehong-pareho ng naramdaman niya noong araw na nagdesisyon siyang tumakas. Isang pagkakanulo mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya ang nagtulak sa kanya na iwan ang lahat. At ngayon, nangyayari na naman ulit. Nang sa wakas ay makarating sila sa mansyon, mabilis na bumaba si Ara. Hindi niya pinansin si Alejandro na sumusunod at tumatawag sa kanyang pangalan. Dire-diretso siya sa silid na tinutuluyan niya. Nilak niya ang pinto. Sumandal siya sa pinto at doon sa katahimikan ng silid, hinayaan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang pagkatiwalaan ng mga maling tao. Pagod na siyang masaktan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi na pwede. Hindi na niya hahayaang kontrolin ng iba ang kanyang tadhana. Kung walang pwedeng pagkatiwalaan, kung lahat ay iiwan siya sa huli, kung lahat ay gagamitin lang siya, kung gayon, wala siyang ibang pagpipilian. Binuksan niya ang cabinet. Kinuha niya ang isang maliit na bag na nakatago sa ilalim ng mga damit. Tatakas siya. Muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya magtatago bilang isang mahinang babae. Tatakas siya para protektahan ang sarili niya at para ilayo si Alejandro sa gulo na siya mismo ang may dala. Dahil sa kabila ng sakit, alam niyang hindi sinasadya ni Alejandro ang nangyari. At iyon ang mas masakit. Hindi na siya muling magtitiwala pa. Magdamag na hindi umalis si Alejandro sa tapat ng pinto ng silid ni Ara. Hindi siya kumatok. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. Umaasang bubuksan nito ang pinto at haharapin siya. Ngunit ang tanging bumalot sa pasilyo ay isang mabigat na katahimikan. Nang mag-umaga, hindi na niya natiis. Kumuha siya ng spare key. Ara, papasok ako, sabi niya bilang babala. Pagbukas niya ng pinto, isang perpektong inayos na kama at isang bukas na bintana ang sumalubong sa kanya. Wala na si Ara. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis niyang ginala ang kanyang mga mata sa paligid hanggang sa may napansin siyang isang piraso ng papel sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ito. Sulat kamay ni Ara. Alejandro, patawad. Hindi ko kayang manatili. Ang anino ng nakaraan ko ay hahabulin ako kahit saan ako magpunta at ayokong madamay ka pa. Ang pag-alis ko ang tanging paraan para maprotektahan ka. Huwag mo na akong hahanapin. Kalimutan mo na ako. Salamat sa lahat. Ara, napakuyom ang kamao ni Alejandro. Nalukot ang papel sa kanyang kamay. Isang malalim na sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi galit, kundi isang matinding lungkot. Kahit sa pag-alis nito, siya pa rin ang iniisip nito. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mag-isa itong harapin ang lahat. Mabilis niyang kinuha ang kanyang earpiece. Leo, Code Red, nakaalis na siya. Hanapin niyo siya. Gamitin ang lahat ng CCTV sa syudad. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Huwag kayong magpapakita. Huwag kayong lalapit. Protektahan niyo lang siya mula sa malayo. Maliwanag? Yes, sir. Mabilis na sagot mula sa kabilang linya. Nakaupo si Ara sa dulo ng isang bus na papuntang probinsya. Suot niya ang isang simpleng damit, nakasombrero at salamin para walang makakilala sa kanya. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa syudad, dapat sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Pero hindi. May mali. Naramdaman niya ito sa kanyang batok. Ang pakiramdam na pinapanood. Sumilip siya sa bintana. May isang itim na van na kanina pa sumusunod sa bus. Tauhan ni Alejandro, marahil, ngunit ang paraan ng pagmamaneho nito, ang distansya.
iba. Masyadong agresibo. Hindi ito galaw ng mga taong nagpoprotekta. Ito ay galaw ng mga mangangaso. Sir, may problema, ulat ni Leo kay Alejandro sa comms. May isang itim na van na sumusunod sa boss na sinasakyan ni Ginang Ara. Ang plaka ay hindi rehistrado. Hindi sa atin yan. Natigilan si Alejandro. Nasaan sila ngayon? Palabas na sila ng syudad, sir. Papunta sa North Expressway. Isang malamig na katotohanan ang biglang tumama kay Alejandro. Ang van, ang lokasyon, ang timing, isang bitag. At bigla niyang naunawaan ang lahat sa isang nakakakilabot na iglap. Hindi si Ara ang target, siya. Ginagamit ni Dante si Ara bilang pain para ilabas siya sa lungga niya. Alam ni Dante na sa oras na malaman niyang nasa panganib si Ara, pupunta siya. At sa labas, sa isang highway na walang gaanong tao, mas madali siyang tambangan. Leo, i-pull out ang lahat ng team. Ako na ang pupunta doon. Sigaw niya habang patakbong tinutungo ang kanyang sasakyan. Pero sir, delikado. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Pinaharurot ni Alejandro ang kanyang sports car. Ang makina nito ay umuungol na parang isang galit na hayop. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating kay Ara bago mahuli ang lahat. Sa loob ng bus, naramdaman din ni Ara ang pagbabago. Bumilis ang takbo ng van at sa unahan, sa di kalayuan, natanaw niya ang isang malaking 10-wheeler truck na nakaharang sa gitna ng daan na para bang nasiraan. Kinabahan siya. Agad siyang tumayo. Manong para. Sigaw niya sa driver. May mali. Ihinto niyo ang bus. Pero huli na. Ang truck na akala niya'y nasiraan ay biglang umandar. Ang target nito ay hindi ang unahan ng bus, kundi ang gilid. Ang eksaktong parte kung saan siya nakaupo kanina lang. Nagsigawan ang mga pasahero. Nagpanik ang driver at sinubukang umiwas. Pero masyadong malaki ang truck. Kitang-kita ni Ara. Sa pagbagal ng takbo ng panahon, ang naglalakihang gulong nito na papalapit sa kanila. Ito na ang katapusan. Ngunit sa sandaling iyon, isang itim na sports car ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Mabilis pa ito sa isang bala. Hindi ito nagpreno. Sa halip, mas lalo pa nitong binilisan. Sinadya nitong ibangga ang sarili sa pagitan ng bus at ng rumaragasang truck. Isang nakabibinging tunog nang nagkikiskisang metal ang pumunit sa hangin. Nasaksihan ni Ara ang pagkayupi ng mamahaling sasakyan na parang isang lata ng soft drinks. At pagkatapos, isang malakas na pagsabog. Isang naglalagablab na bola ng apoy ang lumamon sa sports car. Itinapon ang nagbabagang piraso nito sa ere. Napatulala si Ara. Ang tanging nakikita niya ay ang apoy. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tenga at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. At sa gitna ng apoy, naaninag niya ang pamilyar na hugis ng sasakyan. Ang sasakyan ni Alejandro. Alejandro! Isang sigaw na puno ng purong takot at sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Ara. Hindi niya alintana ang sigawan at gulo sa loob ng bus. Ang tanging nakikita niya ay ang nagliliyab na sasakyan sa labas. Para siyang isang robot na walang sariling isip. Itinulak niya ang emergency exit ng bus at tumalon palabas. Ang init mula sa apoy ay sumasalubong sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito nararamdaman. Tumatakbo siya. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling buhay. Alejandro! Malapit sa nag-aapoy na sasakyan, nakita niya ang isang katawan na nakahandusay sa kalsada. Itinapon palabas dahil sa lakas ng impact. Duguan. Halos hindi na makilala. Ngunit alam niya. Alam ng puso niya kung sino ito. Lumuhod siya sa tabi nito. Alejandro, gumising ka. Parang awa mo na. Marahan niyang itinaas ang ulo nito papunta sa kanyang kandungan.
Ang mukha ni Alejandro ay puno ng dugo at sugat. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang paghinga ay napakabagal at mababaw. "Tulong!" sigaw ni Ara sa kawalan. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Niyakap niya ang walang malay na katawan ni Alejandro. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dugo nito. "Huwag, huwag mo akong iiwan. Hindi ko sinasadyang iwan ka. Parang awa mo na. Lumaban ka." Ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahang umalingaw-ngaw, papalapit ng papalapit. Sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihirap para kay Ara. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa pasilyo. Ang kanyang mga damit ay may bahid pa rin ng dugo ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isipan ay blanko. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena ng pagsabog. Ang ginawa ni Alejandro, hinarang nito ang truck para sa kanya. Ibinuwis nito ang buhay para sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na parang habambuhay, isang doktor ang lumabas mula sa operating room. Ang mukha nito ay pagod at seryoso. "Kayo po ba ang kasama ng pasyente?" Mabilis na tumayo si Ara. "Opo, Dok. Kamusta na po siya? Ligtas na po ba siya?" Huminga ng malalim ang doktor, isang senyales na kinatatakutan ni Ara. "Nagawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Malubha ang pinsala sa kanyang ulo at mga internal organs. Stable siya sa ngayon pero nasa critical siyang kondisyon. Ang susunod na 24 na oras ang magdedetermina kung makakaligtas siya o hindi." Gumuho ang mundo ni Ara. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol. Pero gagaling siya, di ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, kumakapit sa kahit anong hibla ng pag-asa. Isang malungkot na tingin ang ibinigay ng doktor. "Ginawa na namin ang lahat. Ang natitira na lang ay ang magdasal. At pagkatapos, ang pinakamasakit na payo. Ihanda niyo na ang sarili niyo sa pinakamasama." Bumagsak si Ara sa upuan. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Wala na. Huli na ang lahat. Kasalanan niya ito. Kung hindi lang siya umalis. Kung hindi lang siya naging duwag. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang unknown number, isang text message. "Tingnan mo ang ginawa mo, aking Phoenix." Kasunod ng text, isang video file ang ipinadala. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Ang video ay kuha sa isang madilim na silid. Nakatali sa isang upuan ang isang matandang lalaki, puno ng pasa ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Si Mang Lito, ang pinakamatanda at pinakatapat na kasambahay ng pamilya Valderrama, ang tumayong pangalawang ama sa kanya. Sa video, lumapit si Dante Santillan kay Mang Lito. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Kumusta, Lito? Naaalala mo pa ba ako?" "Demonyo ka!" hirap na sabi ni Mang Lito. "Salamat sa impormasyon, ha?" sabi ni Dante habang hinahaplos ang pisngi ng matanda. Sino ang mag-aakala na ang pinakamalaking kahinaan pala ng mga Valderrama ay ang kanilang katapatan sa isa't isa? Isang napakagandang alas laban sa aking Phoenix. Tumingin si Dante sa kamera na para bang direktang nakatingin kay Ara. "Ito pa lang ang simula, mahal ko. Si Alejandro, siya ang una. Ang susunod ay ang buong pamilya mo. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo, isa-isa." Nagtapos ang video. Kasunod nito, isang tawag mula sa parehong unknown number. Nanginginig niyang sinagot ito. "Nagustuhan mo ba?" tanong ng malamig na boses ni Dante sa kabilang linya. "Hayop ka. Huwag mong sasaktan si Mang Lito." Sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Isang halakhak ang narinig niya. "Oh, pero nasaktan ko na siya.
At marami pa akong gagawin. Habang nagluluksa ka sa mamahaling ospital na, yan pinapanood mo ang unti-unting pagbagsak ng lalaking sumira sa sarili niya para sa'yo. Tandaan mo ito, kasalanan mo ang lahat. Hayop ka, Dante. Papatayin kita. Hindi, Ara. Hindi mo magagawa yan, sabi ni Dante sa isang mapang-asar na tono. Dahil mahina ka, pinili mong maging mahina. At ngayon, pagbabayaran mo ito. Binaba ni Dante ang tawag, binitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Wala na. Nawala na ang lahat. Ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya ay nag-aagaw buhay sa loob ng operating room. Ang taong itinuring niyang ama ay nasa kamay ng kanyang kaaway. At ang pamilyang tinalikuran niya ay nasa bingit ng kapahamakan. Lahat. Lahat ay dahil sa kanya. Dahil sa kanyang kahinaan. Dahil sa kanyang pagtakas. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sinubukan niyang gawing ordinaryo. Ngayon, ang mga ito ay nanginginig sa kawalan ng magawa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Ang sakit, ang pagsisisi, ang galit. Lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang malawak at malamig na kawalan. Sa sandaling iyon, sa pasilyo ng ospital na amoy gamot at kamatayan, namatay ang isang bahagi ni Ara Valderrama. Ang bahaging marunong masaktan, ang bahaging marunong matakot, ang bahaging marunong tumakas. At sa kanyang mga mata, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab. Hindi mainit at mapusok, kundi malamig, madilim, at walang awa. Nakatulala lang si Ara sa basag na screen ng kanyang cellphone sa sahig. Ang mga salita ng doktor, ang video ni Mang Lito, ang pangiinsulto ni Dante. Lahat ng yon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang nakakabaliw na ipu-ipo ng sakit at pagsisisi. Naramdaman niya ang paglapit ng isang nurse. "Ma'am, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig?" Hindi siya sumagot. Hindi niya man lang ito narinig. Bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, noong bata pa siya. Umiiyak siya dahil natalo siya sa isang training exercise. Nilapitan siya ng kanyang ama. Hindi para patahanin, kundi para turuan. Ang mga Valderrama ay hindi tumatakbo sa laban. Sabi nito sa kanya, ang boses ay matigas, ngunit may bahid ng pagmamahal. At lalong hindi tayo umiiyak dahil sa sugat. Bawat sakit, bawat pagkatalo, ginagawa natin itong bato para ipukpok pabalik sa ating kaaway. Tandaan mo yan, aking Phoenix. Phoenix, ang pangalang ibinigay sa kanya. Isang ibon na muling isisilang mula sa sarili nitong abo. Dahan-dahan, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang walang katapusang agos ng luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Ang ingay sa kanyang isipan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang pagkaawa sa sarili, ang takot, ang pagsisisi, lahat ng yon ay parang mga tuyong dahon na tinangay ng isang malamig na hangin. Ang natira ay isang matigas at walang emosyong determinasyon. Ang mahinang Ara Valderrama, ang babaeng asawa ni Marco, ang babaeng tumakas. Namatay na siya sa pasilyong yon. Mula sa isang nakatagong bulsa sa kanyang bag, kinuha niya ang isang bagay na 3 taon na niyang hindi hinahawakan. Isang maliit at itim na satellite phone. Walang keypad. Isang button lang. Pinindot niya ito. Ilang segundo ng static. At pagkatapos ay isang malinaw na boses mula sa kabilang linya. Anong utos? Alpha 1. Huminga ng malalim si Ara. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay iba na. Malamig. Makapangyarihan. Puno ng awtoridad na matagal niyang kinalimutan. Ang Phoenix ay humihiling ng pahintulot na bumalik. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, ang sagot. Puno ng paggalang at kagalakan. Welcome back, ma'am. Ang buong puwersa ay naghihintay sa inyong utos.
Mayroon akong 2 utos, sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng operating room. Una, ipadala ang pinakamagaling na medical team sa buong mundo dito sa St. Jude's Hospital. Ngayon din, ang buhay ng isang Alejandro Montenegro ay nakasalalay dito. Masusunod. Ikalawa, patuloy ni Ara, i-deploy ang talon unit sa buong syudad. I-lockdown ang lahat ng posibleng labasan. Air, sea, and land. Walang sino man na may kaugnayan kay Dante Santillan ang makakalabas ng buhay. Gusto kong mahanap ninyo ang lokasyon ni Mang Lito at gusto kong mahanap ninyo si Dante. Dalhin niyo siya sa akin. Sa inyong utos, Phoenix. Nagtapos ang tawag. Sa loob ng wala pang 30 minuto, ang tahimik na ospital ay nagulo. Isang helicopter ang lumapag sa bubong nito. Isang team ng mga dayuhang doktor at nurses, dala ang mga high-tech na equipment, ang mabilis na pumasok. Gulat na hinarang sila ng staff ng ospital. Sino kayo? Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Ang leader ng team, isang matandang doktor na may matalas na tingin, ay nagpakita ng isang ID. Kami ang bagong medical team ni Mr. Montenegro, utos mula sa pamilya Valderrama. Kasabay nito, sunod-sunod na itim na van ang pumarada sa labas. Mabilis na bumaba ang mga lalaking nakasuot ng all-black tactical gear. Walang ingay, walang gulo. Kinuha nila ang pwesto ng mga security guard ng ospital. Sinigurado ang bawat sulok, bawat entrance at exit. Ang buong ospital ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Nanonood lang si Ara mula sa malayo habang inililipat si Alejandro sa isang mas modernong operating room na isinetap ng bagong dating na team. Nang maging stable na ang lahat, pumasok si Ara sa silid kung saan nakahiga si Alejandro. Napalitan na ang mga lumang makina ng mga bago at mas sopistikadong aparato. Ang bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang vital signs. Si Alejandro ay puno pa rin ng benda, nakakabit sa napakaraming tubo, mahimbing na natutulog. Marahan siyang umupo sa tabi nito. Kinuha niya ang kamay ni Alejandro, ang kamay na dati malakas, ngayon ay malamig at walang buhay. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang lamig sa kanyang mga mata ay panandali ang nawala. Napalitan ng isang emosyong matagal na niyang hindi ipinapakita. Isang malalim na lambing na may kasamang sakit. Narinig mo ba ako, Alejandro? Bulong niya. Ang kanyang boses ay para lamang sa kanilang dalawa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo at hinding-hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko sa nangyaring ito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga nito. Kaya gumising ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na isang pakiusap, kundi isang utos. Isang utos na puno ng pangako. Gumising ka, Alejandro, at panoorin mo kung paano ko pagbabayarin ng 1,000 beses ang gumawa nito sa'yo. Panoorin mo ang pagbabalik ng Phoenix. Binitawan niya ang kamay nito at tumayo. Pagtalikod niya, wala na ang anumang bahid ng kahinaan sa kanyang mukha. Sa paglabas niya ng kwarto, isang lalaking nakauniporme ang sumalubong sa kanya at sumaludo. Ito si Commander Diaz, ang pinuno ng talon unit. Ma'am, sabi nito, nasa syudad na po ang lahat ng tauhan. Hinihintay na lang namin ang inyong senyas. Tumingin sira sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na hindi alam ang digma ang malapit nang magsimula sa kanilang mga lansangan. Ang gabi ay mahaba pa, Commander, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Simulan na natin ang pangangaso. Ang unang naramdaman ni Alejandro ay ang mahinang tunog ng isang heart monitor. Ang pangalawa ay ang kawalan ng sakit. Ang katawan niya, na ang huli niyang natatandaan ay parang pinagpira-piraso, ay ngayon kalmado at halos walang kirot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito isang ordinaryong silid sa ospital. Mas mukha itong isang high-tech medical bay mula sa isang science fiction na pelikula. Ang mga aparaturang nakapaligid sa kanya ay hindi niya pamilyar. At sa gitna ng lahat ng ito,
Nakatayo si Ara. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking holographic display na nagpapakita ng mapa ng buong syudad, mga financial charts, at mga live satellite feeds. Nakatalikod siya kay Alejandro, ngunit ang tindig niya pa lang ay nagsasabi ng lahat. Wala na ang anino ng babaeng nag-aalangan. Ang babaeng nakatayo roon ay isang pinuno, isang general. Sa gitna ng digmaan, may kausap siya sa comms link at ang boses nito ay kalmado, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. I-cut niyo ang access nila sa Swiss accounts. Yes, all of them. Sabi ni Ara sa wikang German. I want Santillan financially crippled in the next 5 minutes. Lumipat siya sa isa pang channel. Commander Diaz, anong status ng port? Secured na po, ma'am. Sagot ng boses ni Diaz. Ang kargamento ng armas na hinihintay niya ay nasa kamay na natin. Good, sabi ni Ara. Ngayon ay sa wikang Filipino. Dismantlehin yan. I-trace ang pinanggalingan. Gusto kong malaman kung sino pa ang mga kasabwat niya. Napatingin si Alejandro sa kanyang sariling mga kamay. Napansin niyang ang benda sa mga ito ay mas magaan at ang pakiramdam niya ay mas malakas kaysa sa dapat sana. Ang mga doktor na nag-aasikaso sa kanya ay malinaw na hindi ordinaryo. Nang mga sandaling iyon, napagtanto niya. Hindi siya ang nagligtas kay Ara. Si Ara ang nagligtas sa kanya. Alejandro. Naramdaman ni Ara, nagising na siya. Dahan-dahan itong lumingon. Sa isang iglap, ang malamig na maskara ng isang commander ay naglaho. Ang mga mata nito, na kanina'y matalas na parang isang agila, ay biglang lumambot. Isang ngiti, isang tunay, at nakakagaan ng loob ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gising ka na, sabi nito habang lumalapit. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay maingat na para bang isa siyang babasaging bagay. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo, sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay medyo pauspa. Anong nangyari? Nangyari ang dapat nangyari matagal na, sabi ni Ara. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa holographic display. Ito ang tunay na ako, Alejandro. Ito ang mundong tinalikuran ko. Ipinakita niya rito ang lahat. Ang unti-unting pagbagsak ng mga negosyo ni Dante. Ang pagkahuli sa kanyang mga tauhan, isa-isa. Ang mga safe house nito na sunod-sunod na nilulusob. Hindi makapaniwala si Alejandro sa kanyang nakikita. Ang imperyo na binuo ni Dante sa loob ng maraming taon ay winawasak ni Ara sa loob lamang ng ilang oras. Sa buong buhay niya, si Alejandro ang laging nangunguna. Siya ang CEO. Siya ang strategist. Siya ang nagbibigay ng proteksyon. Palagi niyang tinitingnan si Ara bilang isang taong kailangan niyang iligtas mula sa mundo. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung paano maging tagapanood. At sa halip na makaramdam ng pagkainsulto sa kanyang ego, isang damdamin ang nanaig sa lahat. Paghanga. Isang napakalalim na paghanga. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang damsel in distress. Isa siyang reyna na binabawi ang kanyang trono. Hindi na niya sinubukang magbigay ng payo. Hindi na niya sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Tinitigan niya lang si Ara, ang babaeng minahal niya sa dalawang magkaibang anyo. Ang simple at mahina, at ang ngayon na makapangyarihan at walang kinatatakutan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Nang maramdaman ni Ara ang pagpisil niya, napatingin ito sa kanya, nag-aalala. May masakit ba? Umiling si Alejandro. Ngumiti siya. Wala. Tinitigan niya ito sa mata. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nito ang lahat ng nasa puso niya, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagsisisi, at higit sa lahat, ang kanyang buong pusong suporta. May isang tanong lang ako, sabi niya. Ano yon? Anong maitutulong ko sa'yo?
Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara na mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi niya pa nakikita dati. Ang mga mata nito ay bahagyang nag-init. Isang butil ng luha ang namuo sa gilid nito, ngunit mabilis nitong pinigilan. Sa sandaling iyon, naintindihan nilang dalawa. Ang relasyon nila ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa isang tagapagligtas at isang inililigtas. Isa na itong partnership. Biglang pumasok si Commander Diaz. Ma'am, may ulat. Hindi na naghintay si Ara. Sabihin mo. Nakita na po namin ang lokasyon ni Mang Lito, sabi ni Diaz. At na-corner na rin namin si Santillan. Nagtatago siya sa kanyang private island sa Timog. Tumayo si Ara. Ang lambot sa kanyang muka ay muling napalitan ng bakal na determinasyon. Tumingin siya kay Alejandro. Ako na ang tatapos nito, sabi niya. Ang isla ni Dante Santillan ay isang paraiso sa labas, ngunit isang kuta sa loob. Napapalibutan ito ng matataas na pader, mga security camera at armadong bantay. Para sa isang ordinaryong tao, imposible itong pasukin. Ngunit para kay Ara, isa lang itong palaruan. Isang itim na helicopter ang lumapag sa dalampasigan, ilang kilometro mula sa pangunahing compound. Si Ara lang ang bumaba, nakasuot ng isang itim na tactical suit. Phoenix, sigurado ka ba dito? Tanong ni Commander Diaz sa kanyang earpiece. Ang buong talon unit ay naka-standby. Isang salita mo lang, papasukin namin ang islang yan. Hindi na kailangan, Commander, sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado. Personal ito. Bantayan niyo lang ang perimeter. Siguraduhin niyong walang makakatakas. Masusunod, ma'am. Nagsimula siyang maglakad papasok sa gubat. Para siyang isang anino, bawat galaw ay tiyak at walang ingay. Ang mga CCTV ay isa-isang namamatay habang dumadaan siya. Ang mga patrol guard ay nalalampasan niya na parang hindi siya naroon. Ang mga patibong, mga laser tripwire, pressure plates ay iniiwasan niya na parang alam na niya kung saan ang mga ito nakalagay. Sa loob ng control room ng compound, si Dante Santillan ay parang isang baliw na leon sa loob ng hawla. Anong nangyayari? Bakit sunod-sunod na nawawala ang ating mga kamera? Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Hanapin niyo siya! Hanapin niyo ang multo na yan! Ngunit huli na ang lahat. Nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng control room sa kanyang likuran, alam na niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Ara. Hindi man lang pinagpapawisan. Ang mga tauhan niya ay nakahandusay sa sahig sa labas. Walang malay, ngunit buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Dante. Ang galing mo pa rin, aking Phoenix. Nasaan si Mang Lito? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nasa isang ligtas na lugar. Ngumisi si Dante. Pero hindi yan ang mahalaga ngayon, hindi ba? Ang mahalaga ay ito. Tayong dalawa. Sa wakas. Naglakad siya palapit. Alam mo ba, sa loob ng maraming taon, inisip ko kung bakit. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo pinabagsak ang pamilya ko? Hindi sumagot si Ara. Pero naintindihan ko na. Patuloy ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang baliw na enerhiya. Hindi mo kami kinamumuhian. Sa katunayan, naawa ka sa amin. At iyon ang hindi ko matanggap. Sumigaw siya. Ang pinakamasakit na insulto ay hindi ang talunin ng iyong kaaway. Ito ay ang patawarin sila. Noong gabing iyon, kaya mo akong patayin. Pero hindi mo ginawa. Tiningnan mo ako na para bang isa lang akong batang walang kwenta na naligaw ng landas. Iyon ang kahihiyan na hindi ko makakalimutan. Kinuha ni Dante ang isang lalagyan mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa sahig. Gumulong mula rito ang isang pamilyar na mukha. Si Marco. Mahal. Sabi ni Marco, nanginginig sa takot. May tape sa bibig at nakatali ang mga kamay. Ginamit siya ni Dante bilang huling panangga.
Hindi ka Ara, sabi ni Dante. Ang walang kwentang lalaking ito na minsan mong minahal o ako. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ara. Pareho kayong walang kwenta. Sa galit, tinutukan ni Dante ng baril si Marco. Kung gayon, mamamatay siya bago pa man niya makalabi ang gatilyo. Isang maliit at kumikinang na bagay ang lumipad mula sa kamay ni Ara. Isang scalpel. Tumama ito ng may perpektong tumpak sa kamay ni Dante na may hawak ng baril. Bumagsak ang baril. Umungol si Dante sa sakit. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Ara. Sinipa niya ang baril palayo. Hinawakan niya ang braso ni Dante at pinilipit ito sa kanyang likuran. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang tali mula kay Marco at ginamit ito para igapos si Dante sa isang tubo sa pader. Napahandusay si Marco sa sahig, umiiyak. Ara, salamat. Patawarin mo ako. Tiningnan siya ni Ara nang may pagkasuklam. Manahimik ka. Hinarap niya si Dante na ngayon ay parang isang mabangis na hayop na nakatali. Hindi kita papatayin, Dante. Sabi ni Ara, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula rito. Dahil ang kamatayan ay isang napakadaling pagtakas para sa'yo. Ang gusto ko ay mabuhay ka. Mabuhay ka araw-araw sa loob ng isang madilim na selda. Naaalala ang araw na ito. Ang araw na muli kitang tinalo. Ang araw na ipinakita ko sa'yo na kahit kailan, hinding-hindi ka magiging kasing husay ko. Bawat salita ay parang isang suntok na sumisira sa natitirang ego ni Dante. At para masigurong hindi mo makakalimutan, dagdag ni Ara, ang buong imperyo mo, lahat ng pinaghirapan mo ay mapupunta sa Montenegro Corporation. Magiging pag-aari lahat ni Alejandro. Iyon na ang huling sampal. Umungol si Dante, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sukdulang pagkatalo at kahihiyan. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad palayo. Tapos na tayo? Sabi niya sa kanyang earpiece. Pumasok na kayo. Kunin ang basura. Paglabas niya ng compound, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Nakita niya sa di kalayuan ang isang helicopter na papalapit para lumapag. Hindi ito ang helicopter ng talon unit. Bumukas ang pinto nito. Nakatayo roon si Alejandro, nakasandal sa isang tungkod, ngunit nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamalaki. Ngumiti siya. Sinabi ko na sa'yo, sabi niya. Ang kanyang boses ay dinadala ng hangin. Hindi kita hahayaang mag-isa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalan ni Dante Santillan ay unti-unti nang nalimot, naging isa na lang masamang alaala sa mundo ng negosyo. Si Marco naman ay tuluyang naglaho, dala ang kahihiyan at takot. Ang syudad ay bumalik sa dati nitong ritmo. Walang kamalay-malay sa digmaang naganap sa mga anino nito. Nakatayo si Ara sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa syudad, ang Valderrama Tower, na sa loob ng maraming taon ay nanatiling abandonado, ngunit ngayon ay muling naging simbolo ng kapangyarihan. Ang malamig na hangin ay nililipad ang kanyang buhok. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng kapayapaan at tiwala sa sarili. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ang lalim ng iniisip mo, sabi ni Alejandro habang tumatabi sa kanya. Magaling na ang mga sugat nito, ngunit nag-iwan ito ng ilang pilat, mga paalala ng kanilang pinagdaanan. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, sagot ni Ara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May mga bagay na hindi nagbabago, sabi ni Alejandro, at marahan niyang kinuha ang kamay ni Ara. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa paghanga. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Natahimik sila saglit, magkahawak kamay na pinapanood ang paglubog ng araw. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa'yo, pagbasag ni Alejandro sa katahimikan.
Tungkol sa pamilya natin, tumingin si Ara sa kanya. Ang lolo ko at ang lolo mo ay matalik na magkaibigan. Kwento niya, noong kasagsagan ng isang digmaan sa negosyo, nalagay sa panganib ang buhay ng lolo ko. Ang lolo mo ang nagligtas sa kanya. Bilang pasasalamat, nangako ang lolo ko na ang pamilya Montenegro ay palaging poprotektahan ang pamilya Valderrama. Isang pangako na ipinasa sa aking ama at pagkatapos sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Kaya mo ako hinanap? Iyon ang dahilan kung bakit ako nagsimula, pag-amin ni Alejandro. Pero habang hinahanap kita, habang pinag-aaralan ko ang bawat detalye ng buhay mo, ang bawat kwento tungkol sa'yo, ang isang tungkulin ay naging isang bagay na mas malalim. Ang paghahanap sa'yo ay naging isang personal na misyon. Dahil bago pa man kita makita, Ara, minahal na kita. Sa pagkakataong ito, hinayaan na ni Ara na tumulo ang isang butil ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Makalipas ang isang linggo, isang malaking press conference ang ginanap na yumanig sa buong mundo ng negosyo. Sa harap ng daan-daang kamera, formal na ipinakilala ni Ara ang kanyang sarili. Hindi na bilang asawa ng kung sino, hindi bilang isang biktima. Ako si Ara Valderrama, deklara niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At ako ang bagong CEO at tagapagmana ng Valderrama Corporation. Mula sa araw na ito, ang aming kumpanya ay magbubukas ng isang bagong kabanata. Nakatayo sa kanyang tabi si Alejandro, hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang kapantay. Hawak niya ang kamay nito, isang tahimik na pagpapakita ng kanilang nagkakaisang lakas. Sila na ang bagong power couple na titingalain ng lahat kinagabihan sa isang private dinner para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Dinala ni Alejandro si Ara sa rooftop garden ng Valderrama Tower. Ang lugar ay puno ng mga ilaw at puting rosas. Sa gitna ng lahat, dahan-dahang lumuhod si Alejandro sa isang tuhod. Ngumiti si Ara. Hindi mo na kailangan gawin yan, Alejandro. Sa unang pagkakataon na ginawa ko ito, ginawa ko para sunduin ka, sabi ni Alejandro, nakatingin sa kanyang mga mata. Ngayon, ginagawa ko ito para hilingin sa iyong manatili. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang singsing. Simple, ngunit elegante. Hindi ko natatanungin kung papayag ka bang maging asawa ko dahil alam kong higit pa tayo roon. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Kaya ang tanong ko ay ito. Ara Valderrama, papayag ka bang bumuo tayo ng isang imperyo na para lang sa ating dalawa? Papayag ka bang maging partner ko? Sa negosyo, sa laban at sa buhay, habang panahon. Tumingin si Ara sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking nakakita sa pinakamahina at pinakamalakas niyang bersyon at minahal siya sa parehong pagkakataon. Tumulo ang kanyang luha, ngunit sa pagkakataong ito, sinabayan na ito ng isang matamis na tawa. Oo, bulong niya. Oo, Alejandro, payag ako.